lalo na sa pamilyang Pilisarto. So, ngayon po ay last night na at bukas na talaga, babalik na sa lupa si Brother Vicente Gayabyab Pilisarto. No? So, ngayon ay ikasampung gabi, no? Na ako ay laging nagsasalita dito mga kapatid, mga kaibigan. Ako naman po ay nagpapasalamat sa pamilyang Pilisarto na hindi po sila nagsawa sa akin. Amen? Amen. Sabi ko nga, magsawa lang kayo sa mukha ko, huwag naman sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So, ngayong gabi, dahil sa ito po ay last night, mayroon pa akong na-search kanina mga kapatid, kanina pa lang, nag-try lang po ako. Alam po ba ninyo, ito po ay hindi naman to siya talaga, yung sa total na talaga, kundi ito po ay para bang, para bang sang-ayon lang sa kanilang nakikita. Alam po ba ninyo ang namamatay? Ngayon, mga kapatid, ay 94,499. Ngayon lang po to, no? Pero hindi pa talaga yan kabuuan, Brother Dong. And then, ngayong taon naman, no? Ngayong taon, ibig sabihin ay taon ng 2022, ay ang namamatay ay 43,564,676. Grabe, no? And then, noong 2022 naman ulit mga kapatid, ay 67,000 million ang namamatay. And then, how about sa ipinanganak? Ibig sabihin, may nawawala, may papalit. Tama ba, nanay? May namamatay, may ipapanganak. Kaya nga, para bang nagulat kayo, parang hindi naman nagbawas ang mundo eh. Sa ngayon din sa mga pagpanaliksik, ang ipinanganak noong 2022 ay 33,099,000. 2022. And then, i-compare naman natin mga kapatid noong 1950, ay 98 million lang. Ibig sabihin ay maliit ang hindi paspas ang sabi nga nila, pag malamig daw ang lugar, mas marami ang marami ang mabubuo. Kaya nga medyo kukonti noong 1950 kumpara sa 2022 ay umabot ng 33,099,000. And then, about naman sa mga kapatid, per year, no? Pag-usapan natin ngayon ay per year, ay 56 million ang namamatay per year. And then, ang per month naman, bawat buwan, tatay, ay ang namamatay ay 4,679,424 per month. How about sa per hour? Oras-oras, no? Ito po ay, ang namamatay ay 600,000. 6,392,000. No? Per hour. How about sa per minute? Bawat minuto. Ang bawat minuto ay namamatay ay 106,000. No? And then, ito po ay namamatay una dahil sa natural disasters. So, ibig sabihin ay yung mga bagyo. Tama ba? And then, aksidente. Yung nababangga sa motor, nababangga sa sasakyan, nabanggaan, yan po yun. And then, ito po ay sa illness, yung sa karamdaman. Tama ba? Namamatay dahil sa sakit. Ito kasama ni dito si Brother Vicente. And then, dahil sa namamatay ang iba dahil sa violence, ibig sabihin, nirere, tama ba? Pinapatay, yun mga kapatid. So kung titingnan natin, ay maraming namamatay, marami naman ding ipinanganak. No? Kaya hindi magbawas ang mundo, mas marami pa nga. Ngayon, ang topic natin mga kaibigan at mga kapatid,
pinamagatan ko na ang pagliligtas at ang araw ng Panginoon. Kung ang pag-usapan natin ay ang pagliligtas, ngayon to. Yung pagdating naman sa araw ng ating Panginoon, ito po ay marami pong masorpresa at maraming magugulat. No? Hayaan po natin ang Biblia ang magsalita ngayong gabi. Meron po tayong mga sita sa Biblia na atin pong pag-aaralan. Ang una natin babasahin ay ito po ay makita sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 6, ang talata po niya ay 2, ganito po ang wika sa wikang Tagalog. Sabi dito, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinapakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahon ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kailan daw ang kaligtasan? Now na. Amen? Amen. Ano sabi? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Pero teka muna. May binanggit po si Apostol Pablo, sabi dito, sapagkat sinabi niya sa panahong ukol kita'y pinapakinggan. Alam po ba ninyo mga kaibigan at mga kapatid, siguro naka-experience ang karamihan dito na pag walang-wala na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Tama ba? Na Lord, wala kaming pera. Lord, wala kaming pagkain. Di ba? Ang request natin, kahit matigas ang ulo natin, yung request natin sa ating Panginoon, tinugunan naman ng ating Panginoon. Amen? Amen. Oh? And then, ang sabi pa dito, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Kapatid, mga kaibigan, saan po ba kayo nung time na kayo ay muntik nang nadisgrasya sa motor? Ang iba nadisgrasya talaga sa sasakyan, nadisgrasya sa motor, pero hanggang ngayon, buhay pa rin. Ibig sabihin, mayroon po tayong malaking utang na loob sa ating Panginoon na dapat naman natin palitan. Ano po yung ipagpapalit natin? Dapat po natin palitan natin sa ating paglilingkod na tapat, mga kaibigan at mga kapatid. Amen? Amen. Yung hangin na lumalabas sa inyong bibig. Kaibigan, mga kapatid, atin po itong alagaan sapagkat hindi po atin yan. Ito po'y hiram lang natin. Amen? Amen. Hiram lang natin to galing sa saan? Sa ating Panginoon. Hindi po natin haluan na kahit ano. No? Hindi tayo dinisenyo ng ating Panginoon para lagyan yung ating bibig ng kahit ano. No? Nakakalungkot mga kaibigan at mga kapatid. No? Ano sabi pa? Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kapatid, kaibigan, kung napakinggan po natin ang magandang balita ukol sa kaligtasan, hindi po natin, sabi ni Apostol Pablo sa Hebrew 4:7, kung makarinig kayo ng salita ng ating Panginoon ngayon, huwag natin patitigasin yung ating puso. Ito na po yung tamang panahon para tayo pong magbago. Bakit naman? Brother Edgar, bakit kailangan natin magbago? Yes, kailangan natin magbago. Kasi nga, ang ating destinasyon, hindi po dito sa lupa, kundi sa langit. Amen? Kasi, sangayon po sa tala ng Apokalipsis, ay wala pong makapasok sa karyan ng langit ay mga marurumi. Ibig sabihin, ang kailangan po sa langit na magiging kandidato ay dito pa lang ay gumagawa na ng kabutihan. Amen? Amen. Mga kapatid, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Tatanungin naman natin si Propeta Isaias kung ano naman po ang kanya pong binabanggit sa gabing ito. Ganito po ang nakasaad sa Isaias 55, kabanatang 55, verse 6 and 7. Ganito po ang sinasabi. Okay, 56, verse 6 and 7. 55. Okay. Sabi nito, inyong hanapin ang Panginoon. Ano daw ang sinabi? Hanapin ang Panginoon. Amen? Amen. Huwag natin hanapin ang kaaway. Kasi pag hinahanap natin ang kaaway ay siyang magdadala sa atin ng kaparusahan. Pero pag hinahanap natin ang ating Panginoon sang-ayon kang Propeta Isaias, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan.
Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Amen? Magsitawag tayo. Magsilapit tayo. Kailan pa ba tayo lalapit, mga kaibigan at mga kapatid, yung mayroon na tayong karamdaman? Kailan pa ba tayo tumatawag at lalapit sa ating Panginoon na mayroon na tayong kapansanan? Dapat sabi ng Biblia, now na. Amen? Ngayon na. Oh, ako'y nagpasalamat mga kapatid sa aking Panginoon. Kasi kung pinatigas ko yung aking puso ngayon, hindi nyo ako makikita ngayon, maaring isa na rin akong commander ng NPA ngayon. O kaya naman, maaring ako'y patay na, o kaya nandun na ako sa kulungan. Dahil sa tumugon ako sa panawagan ng ating Panginoon na kailangan ko siyang hanapin, kailangan ko siyang, ang sabi dito, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masumpungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, dumating pala sa panahon na ang ating Diyos ay lumalayo sa atin. Amen? Oh, ngayon na. And then, ang verse 7, ganito po ang sinasabi. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko sa kanyang mga pag-iisip at magsipanumbalik siya sa Panginoon sa kawan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpatawad ng sagana. Kaibigan, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, lisanin ng masama ang kanyang lakad. Kagabi, ang ating pinag-aralan na gusto ng Diyos ay maligtas ng lahat ng tao. Amen? Ang gusto ng Diyos na lahat ng tao ay hindi mapapahamak. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay makakaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos na lahat ng mga tao ay magsisi sa kanilang kasalanan. Bakit naman mga kapatid, mga kaibigan? Kasi gusto ng Diyos na lahat ng tao makatikim ng langit, sa kaharian ng langit, paradise, heaven. Amen? Oh, kaya nga, lisanin natin kung ano po ang ginagawa natin. Hindi pa huli ang lahat. Narito naman po ang wika ni Sophonias. Ang sabi dito mga kapatid sa Sophonias chapter 2 verse 3, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang katotohanan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, sapagkat kayo pala ay maligid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, hanapin natin ang Panginoon. Kasi pagdating ng ating Panginoon ay hindi na po pag-ibig, kundi parusa na. Ang sabi, para tayo'y makakaiwas sa galit ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo, sino ba sa atin dito nung dumating ang coronavirus? Sino bang nagtatago dito nung dumating ang ating kalaban na coronavirus? Karamihan dito nagtatago. Ako na-quarantine ako mga kapatid, galing ako dito noong 2020. No, hindi ko makakalimutan yan. Galing ako dito, pagdating ko sa Mindanao, na-quarantine ako, na-priso ako, 14 days. Hindi pala basta-basta itong makulong ka. Makulong ka sa COVID. Kahit gusto kang yumakap sa asawa mo, gusto kang maghalik sa anak mo, hindi mo kayang magawa. Bakit naman? Kakaiba ang COVID, mga kapatid. Ibig sabihin, kung nakakatikin tayo ng coronavirus, how much more ang pagdating ng ating Panginoon, hindi po tayo makakatakas. May hinanda po ang ating Panginoon. Dalawa lang. Choice natin, pwede kayong pipili. Langit or imperno lang, mga kaibigan. Dalawa na lang. Ang sabi po ng talata sa ikalawang Pedro 3:10, ganito po ang wika ni Apostol Pedro. Ikalawang Pedro, ganito po ang sinasabi. Sa 3:10, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ano daw ang sabi? Darating ang Panginoon na katulad ng magnanakaw. Ibig sabihin mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung panahon na marami pong masorpresa, Brother Bayog. Maraming masorpresa. Paano na kung ang pagdating ng Panginoon nandun ka sa kalayawan? Paano na kung ang pagdating ng ating Panginoon, ikaw ay nanunulong sa tinatawag nating ipagbabawal na mga gamot? Paano na? Maraming masorpresa sa panahon
pagdating ng ating Panginoon. Sabi dito, datapwat darating ang Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ang malaking hugno, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa ay gawang nasa lupa ay gawang masusunog. Kaibigan, ang langit na ating makikita ay ito po ay matutunaw po yan. Ito pong lupa na atin pong tinitirhan ngayon, ito po ay susunugin. Bakit naman, Brad, na susunugin ang lupa? Kasi susunugin ang lupa para ito po ay magkakaroon ng paglilinis. Ibig sabihin, kaya mangyari po ang sinasabi ng Biblia, magkaroon ng bagong langit at ang bagong lupa. Kaibigan, hindi ba tayo excited na akyat sa langit, mga kapatid? Hindi ba tayo excited na tayo po ay titira sa bagong langit at bagong lupa? Kung ako ang tatanungin ninyo, mga kaibigan at kapatid, ako po'y excited. Kaya nga, kahit naman hirap, gusto ko, mga kapatid, na makarating sa langit. No? Mahirap. Sabi nila, Brad, napakahirap naman maglilingkod sa Diyos. Kaya ayaw ko na maglilingkod. Kasi pag ako'y naglilingkod sa Diyos, napakaraming pagsubok. Alam po ba ninyo? Kung maniniwala kayo sa hindi, ang pagsubok ay malaki po yung panalangin para sa atin. Amen? Amen. Katulad nito, sino ba ang mahilig magluluto dito? Nagluluto na ba kayo na walang mga rikado? Alam po ba ninyo, ang nakapagpapasarap ng karne o anuman dyan ay walang iba kundi ang rikado? Ibig sabihin, ang mga pagsubok na dumating sa atin ay ito po ay rikado ng buhay natin. Hindi po masarap ang ating paglilingkod kung walang mga rikado, walang mga pagsubok, walang mga pag-antos, walang pagsulay kung sa Bisaya pa, mga kaibigan at mga kapatid. Amen? Amen. Kaya nga, tama po ang Santiago eh. Sabi doon, mapalad ang sinusubok. No? Ibig sabihin, mapalad tayo pag tayo po ay sinusubok, mga kaibigan. Katapusan na atin pong babasahin. Ito po ay makita sa aklat ng Isaiah 25 verse 9. Ganito po ang wika ni Propeta Isaiah. Babasahin po natin. 25 verse 9. Ito po ay katapusan po natin. Ang sabi, okay, pilit mo. 25 verse 9. Okay, sabi nito, at sasabihin sa araw na iyaon, narito, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya, at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon ating hinintay niya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Ito po yung ito yung sigaw sa mga banal. Ito yung sigaw sa mga maliligtas na ang sabi nila, narito ang ating Diyos na ating hinintay. Sino ang sumisigaw? Mga taong mga banal. Ito po yung mga tao na ang kanilang pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Ito po yung mga tao na nakatala ang kanilang pangalan sa aklat ng remembrance. How about, mga kapatid, sama-sama, ang kanila pong pangalan ay matala sa aklat ng kamatayan. Sa langit, mga kaibigan at mga kapatid, remember, mayroon po tayong tatlong aklat. Una po yan, ang unang aklat ay Book of Remembrance. Ikalawa, Book of Death. Ang ikatatlo ay Book of Life. Kapatid, kaibigan, ito pong ating ginagawa ngayon na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay nakatala ngayon. Recording po to sa langit. Saan? Sa Book of Remembrance. Kung ikaw naman ay gumagawa ng mabuti at gumawa ng kabanalan, ang pangalan mo ay nakatala sa aklat ng buhay. Pag ikaw naman ay gumagawa ng kasamaan, ang pangalan mo ay nakatala sa aklat ng kamatayan. Ibig sabihin, maghintay na lang tayo, kapatid, kaibigan, sa final judgment. Wala na tayong takas. Kasi meron na po kayong pangalan. Kaya nga sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang panawagan ng ating Panginoong Diyos, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kasi ang pagbalik ng ating Panginoon, masorpresa pa tayo. Kasi ang sabi ay tulad ng magnanakaw. Ibig sabihin, sorpresa po tayo. Sa gabing ito,
hayaan nyo po na ako po'y maghandog sa inyo ng kanta. Ano mo na lang yan bro?